Patricia's POV. Nang makarinig ako ng busina, lumabas ako para pagbuksan si Romulo. I am wearing the dress na binili ni Brenda para sa akin kanina. Ginamit ko rin ang pouch kong red na binigay sa akin dati ng nanay ni Romulo. Nang mabuksan ko ng yate, sakto na bang nasarap ko na si Romulo. Kitang-kita ko sa reaksyon niya kung paano siya nagulat sa naging ayos ko. Nakatitig lang siya sa akin na parang na-estatwa. Naiilang ako sa titig niya kaya I snapped my finger in front of his face para matauhan siya. He blinked for how many times, saka lumunok-lunok pa. Am I attractive to him? Naramdaman ko namang para nag-iinit ang mukha ko sa isipin yon. Right, aalis nga pala tayo. Sabi niya at agad na nag-iwas ng tingin. Ramdam ko naiilang din siya. Ganun pa rin ang suot niya kaninang umaga. Di man lang siya magbibihis. Agad naman siyang lumapit sa sasakyan niya para pagbuksan ako. Pumasok na lang ako kaysa mag-ilangan pa kami. Umikot na siya para sumakay sa driver's seat. Pagkapasok niya, kita ko pa rin ang paggalaw ng Adam's apple niya, kaya alam kong napapalunok pa rin siya. Pinilit kong itoon ang atensyon ko sa harap pero kita ko pa rin sa peripheral vision ko na hindi ko rin siya gumagalaw kaya't nilingon ko na siya. Are you okay? Tanong ko sa kanya na naging dahilan kung ba't gusto kong batukan ang sarili ko sa tanong na yon. Nilingon niya naman kaagad ako at saka tumitig na naman sa mukha ko. Naiilang ako kaya't ililihis ko na sanang paningin ko nang bigla niya akong hapitin para halikan. Nagugulat lang akong nakatingin sa kanya habang siya'y nakapikit at tinanam namang paglapat ng mga labi namin. Dahan-dahan ko namang ipinikit ang mga mata ko hanggang sa maramdaman kong papaba ng halik niya. Natauhan ako kaya't napahiwali ako sa kanya. Baka kung saan naman tumapunta at maudot ang pinapangarap kong date namin. Romulo, aalis pa tayo. Utal kong sabi habang nakatingin sa harap. Sorry, sambit niya lang sa kaagad binuhay ang makina ng sasakyan niya. Pinaandal niya na yon. Tahimik lang kami buong biyahe. Pinapakiramdaman ko lang siya at sa tingin ko ganun lang din siya. Hindi ko makontrol ang sarili ko at gusto ko nang lumabas para mabawasan ang pressure sa loob namin. Ganon na naging atmosphere namin sa loob ng sasakyan hanggang makarating kami sa isang hotel. At saan mo naman ang gusto, Patricia? Napangiti ako kahit ang na-imagine ko ay seashore kung saan kami lang dalawang tao. May orchestrang tumutugtog at may flower petals sa dinaraanan namin. Well, at least Patricia, natupad na rin ang kagustuhan mong makadate si Romulo. Nagitla ako sa biglang paghawak niya sa bewang ko at marahan pa itong pinisil. Napatingin ako sa kanya. Nakatingin lang siya sa entrance saka ko niya papasok. Kita kong may binulong si Romulo sa isang crew. Tumango naman ang crew. Okay sir, this way please. Sabi ng crew at naunang maglakad sa amin. Sinundan lang namin siya. Umakyat kami gamit ang elevator. Nakita ko papunta kami sa 28th floor. Nang makapasok kami, nagulat ako na mapagtanto kong nasa rooftop kami. Namangha ako na makita kong parang balcony ang setup kung saan tanaw namin ang paligid ng building na to. May rectangular table sa gitna at may orchestra sa gilid. Dim at napaka-romantic ng paligid. Isama mo pa ang dim lights sa parang yellowish ang color. Napati naman ako kay Romulo nang napagtanto kong kami lang palang tao rito. Busy siya sa pagkausap sa crew habang ako nililibot lang ang paningin sa bawat sulok ng kwarto. May chandelier sa taas ng table namin at may mga wine glass pa. May candlelights pa sa gitna ay table napkin. May mga paintings pa na romantic sa 3 walls sa parang balcony na to. Di siya galon kalakihan dahil pang dalawahang tao lang. Pero may space siya sa gilid kung saan po pwede kaming sumayaw. Namula naman ang mukha ko dahil sa naiisip ko. Aayain niya kaya akong sumayaw? Buti na lang at red ang napili kong dress. Bumagay sa atmosphere ng lugar na ito. Naramdaman ko namang may humawak ulit sa bewang ko. Pagtingin ko si Romulo lang pala. Giniyan niya ulit papunta sa table namin at pinaupo. Habang busy ako sa pagtanaw sa baba ng puno na magagandang ilaw mula sa mga katabing infrastructure. Napalingon ako kay Romulo na ngayon pala'y nakatitig sa akin. Romulo, tingnan mo oh. Ang gaganda ng mga ilaw. Pilit kong nililihis ang tingin niya pero naratili lang siyang nakatitig sa akin. You look wonderful tonight. Bigla niyang sabi kaya nanlaki ang mga mata ko. Kahit naman umayos na ang trato niya sa akin this past few days, ngayon lang ako nakarinig ng ganun sa mga bibig niya. Salamat. Sabi ko na lang at tumingin na lang sa mga ilaw sa baba. Tahimik lang kami, tayong tugtog lang ng orchestra ang maririnig mo. Ilang minuto lang may pumasok na mga crew na may dalang pagkain.
Una nilang binigay sa amin ay ang crab salad tapas with champagne. Di na ako nag-atubiling tikman dahil naglalaway na ako. Mahal kasi kaya feeling sobrang sarap. Agad ko namang tinakpan ang bibig ko dahil sa sinabi ko. Ninamnam ko kasi ang pagkain dahil sa sobrang sarap. Feeling ko yun na yung pinakamasarap na tapas na nakain ko. Nakakasawa pala na puro lutong bahay lang. Napatingin naman ako kay Romulo nang bigla itong tumawa. Nahiya naman akong yumuko. It's okay, wife. At buntikan na ako mabilaukan dahil sa sinabi niya. Did he just said, wife? Gosh, Romulo, dahan-dahanin mo naman ang pagpapakilig sa akin. Baka hindi na ako abutin ng bukas ito. Dahan-dahan, wife, may pagkain pa mamaya. Sabi niya at inabutan ako ng tissue. Inabot ko naman yon at pinunasan ang bibig ko. Kasi nga ang sarap eh. Sabi ko habang may laman pa ang bibig. Wala na ba? Tanong ko na maubos ko ang pagkain ko sa plato ko. Hi, wife naman. Appetizer lang kasi yan. Oh, sa'yo na to. Sabi niya sabay abot ng pagkain niya. Pero napahinto ko sa pag-abot nang pumasok ulit ang crew para mag-serve ulit ng pagkain. Di ko na lang inabot yung pagkain ni Romulo dahil feeling ko masarap din ang isang to. Pagbukas ng lid, mas naglaway ako. Can I ask, what is this dish? I asked the person who served this to us. This one, ma'am, is seared pork chops with dried grapes and spinach. Turo niya sa isang pagkaing napakaganda ng dressing. This one is also what we call parched salmon with lentil salad. Turo niya sa isang dish pa. And this is our rigatoni with chicken and cauliflower bolognese. At tinuro niyang parang macaroni. Okay, thanks. Sabi ko na lang at tinintay ng malakas ang crew bago ko lantakan ang pagkain. Nilala ng crew yung lagay ng appetizer namin kanina para hindi mapuno ng pinggan ang lamesa. Napatingin ako kay Romulo nang marinig kong parang nagpipigil siya ng tawa. Napahiya naman ako at dinahandahan ang pagkain. Ngayon ko lang napansin ang kagandahan mo, Patricia. Nagangat ulit ako ng tingin sa kanya. Ramdam ko naman ang pamumula ng pisngi ko sa kilig. Ngayon mo lang nakita dahil lahat ang atensyon mo'y nasa kabit mo. At pinaramdam mo sa akin na wala akong halaga sa'yo. Kaya bakit mo makikita ang halaga ko sa buhay mo? I'm sorry for all I've done to you. He sincerely said kaya't napahinto ko sa pagsubo para titigan lamang siya. Tahimik ko lang siyang tinitigan. I can't imagine na darating ang panahon na hinihintay ko. Makita niyang halaga ko. Please forgive me, he asked. Ngumiti naman ako sa kanya, tinawakan ng kamay niyang nakalapag sa mesa. Hindi ako nagalit sa'yo, Romulo. Mahal kita kaya bakit naman ako magagalit sa'yo? I tried to compose my sentence para ma-deliver sa kanya na maayos. I can't be mad at you dahil mahal kita. Matagal na kitang mahal at alam kong patuloy kitang mamahalin. I said. Nakita ko naman sa mga mata niyang di ko may paliwanag na emosyon. Ngumiti lang siya, tinawakan ng kamay ko. Nagkatitigan lang kami ng mga 5 minuto at siya na rin bumitaw sa kamay ko. Nagpatuloy kami sa pagkain. Na matapos kami sa main course, nakatingin ako sa kanya nang tumayo siya at lumapit sa akin. Nilahad niya ang kamay niya kaya tinabot ko ito at tumayo. Dinala niya ako sa safe space kung saan pwede kami magsayaw. Lumapit siya saglit sa tumutugtog sa kami bumulong. Nagbago naman ang tugtog. Tumugtog naman ang orchestra ng Wonderful Tonight. Lumapit ulit sa akin si Romulo at tinawakan ako sa bewang. Sinasabay namin ang tempo ng kanta. Nakatingin lang ako sa mga mata niya at ganon din siya. Maya-maya pa'y unti-unting lumalapit ang bibig niya sa akin. Nararamdaman ko na lang para naglapat ang labi niya sa labi ko. Huminto kami sa paggalaw. Nang kapusin kami ng hininga siya na mismong humiwalay. Pinagdikit niya ang mga noo namin. You really look wonderful tonight, he said. Sumayaw lang kami hanggang sa mapagod kami. Dinala niya ako papunta sa parang grills ng balcony na ito kung saan tanaw namin na nagaganda ang ilaw sa baba. Salamat, Romulo, I sincerely said to him. Lumingon naman siya sa akin na nakakunot ang noo. Why are you thankful to me? He asked. Tumingin ulit ako sa mga ilaw. For bringing me here. I've never experienced this kind of date, I said. Nakita ko namang yumuko siya at tumingin ulit sa baba. Maraming salamat. Maraming salamat dahil nagbago ka. Di naman siya sumagot. Nakatingin lang kami sa palayo. Tahimik pero hindi awkward. Napalingon kami na may pumasok ulit na crew sa loob. May dala na naman siyang dish kaya bumalik na kami ni Romulo sa upuan namin kanina. What's this, miss? I asked the crew. This is what we call chocolate mousse with pomegranate sauce.
Turo niya sa triangular mousse daw. And this is our warm chocolate melting cup. Turo niya sa isa pang dish. Tumango na lang ako at nginitian siya. Lumabas na siya kaya kumain na kami ni Romulo. Napangat ako ng tingin sa kanya nang bigla siyang magtaas ng champagne na nasa baso niya. Kinuha ko naman ang akin saka nakipagtoast sa kanya at uminom. Ngumiti ako sa kanya at ganon din siya. Pagkatapos ng date namin bandang alas 11, natapos na kami. Umuwi na kami ni Romulo. This is the best day of my life. I'm hoping for the best of this best day. Romulo, panggigising ko sa kanya. Ungol lang ang naging tugon niya. Niyugyug ko pa siya dahil malilate siya sa trabaho niya kapag di pa siya gumising. Romulo, malilate. Ay! Napatili ako nang bigla akong hatakin niya pabiga. Bigla niya naman akong pinatungan kaya mas nagulat ako. Bigla niya akong hinalikan sa pisngi. Gigising na nga eh, sambit niya. Tumayo na siya at pumunta ng CR. Ako naman ay tulala pa rin sa higaan namin. Kinikilig ako, Niemas. Narinig ko naman ang tunog ng mga rumaragas ng tubig, kaya tumayo na ako para kunan siya na masusuot. Nox, asawang-asawa talagang datingan ko ngayon na. Nang makahanap ako ng damit na susuotin niya, kumatok ako sa CR. Yes? Sigaw niya sa loob ng CR. Nahanda ako ng susuotin mo. Buwaba ka na lang para kumain ha? Sabi ko sa kanya. Thanks. Sagot niya lang sa akin kaya bumaba na ako. Inihanda ko na rin na makakain niya. Nagluto lang ako ng itlog, hotdog at bacon. Nagpainit na rin ako ng tubig para sa kapa niya. Inayos ko naman ang buhok ko dahil lumaharang sa mukha ko. Naramdaman ko pang may yumakap sa akin sa likuran. Alam ko naman si Romulo yun dahil wala naman na akong kasama rito bukod sa kanya. Nilingon ko siya at nakita ko siyang nakabihis na pero di pa nakaayos ang tie niya. Inabot ko naman to at saka ko na nag-ayos ang tie niya. Inayaan niya lang ako sa ginagawa ko. Nang matapos kong ayusin yon, pinagpag ko ng onte ang gilid ng long sleeve niya para ayusin saka ko nagangat ng tingin sa kanya. Nakita ko siyang nakatitig lang pala sa akin. Ngumiti naman siya kaya ngalitian ko rin lang din siya. Nauna na ako maglakad papunta sa upuan ko at ganoon din siya. Una na ako. Sambit niya na matapos siyang kumain. Lumapit siya sa akin para halikan ako sa noo. Ngumiti ako sa kanya. Naglakad na siya papunta na sasakyan niya kaya sumunod ako para isarang gate paglabas niya. Pumasok na rin ako at maglilinis ng bahay saglit bago maligo at humiga para matulog. Tiningnan ko ang orasan at nakita kong alauna na pala. Di pa ako nakakapag-lunch. Bumaba na ako na marinig kong nagre-ring yung telepono. Lumapit naman ako para sagutin ang tawag. Why are you not answering my call? Bungad sa akin ang asawa ko. Sorry, nakatulog ako kaya di pa ako nakakapag-lunch. Sabi ko. Papikit-pikit pa ako dahil kagigising ko lang. Di ka pa kumakain? Tanong niya. Opo, sagot ko sa kanya. Sunduin kita, sabay na tayo mag-lunch. Sabi niya kaya't nanlaki ang mga mata ko. Hala, wala ka bang trabaho? I have meeting with the investors later pero mamaya yung alas 4 eh. Sabi niya. You sure? Tanong ko dahil ayokong maabala siya sa pagtatrabaho niya. Yeah, I'll pick you up. Get yourself ready. Sabi lang niya bago patay ng tawag. Kinikilig na naman ako. Umakit na ako ulit para maligo. At mag-ayos. I am only wearing a white cute dress na sleeveless. Nagsuot na rin ako ng white rubber shoes. I want to look cute. Nilugay ko lang ang wavy kong buhok. Lumabas na ako para hintayin ko si Romulo. Patricia? Napalingon ako sa taong tumawag sa akin. Oh Marcos, nandito ka pala, sabi ko sa kanya. Saan ka pupunta? Tanong niya. Aalis lang kami saglit ni Romulo, kakain lang, sabi ko sa kanya. Sana all my date, sabi niya habang nakangiti. Ramdam ko naman ang pamumula ng mukha ko, kaya napayuko ako. Hindi, di kasi ako nakapagluto eh, sabi ko pero deep inside, tumatalon-talon na ako sa kilig. Napatingin naman ako sa kanya nang bigla niyang hawakan ng ilang hibla ng buhok ko. Huwag mong masyadong iharang yung buhok mo sa mukha mo. Paano makikita ang kagandahan mo? Napangiwi naman ako sa sinabi niya. Sana nga, maganda. Sabi ko na lang at tumagikik sa pagkabolero niya. Bakit, hindi ba? Sabi niya at inayos ang buhok ko na nakaharang sa mukha ko. Ang cute ng pagka-wavy ng buhok mo, sabi niya. Bakit inggit ka? Pa-extension ka na lang. Biro ko sa kanya kaya't napakunot ang noon niya. Hindi ako bakla, sabi niya. Hindi nga ba? Asar ko pa. Lo, hindi ah.
Macho ko nga eh, sabi niya pa. Napangawi naman ako saka tumawa. Anong... Di ko matapos ang sasabihin ko na makarinig ako ng busina. Nilingon ko naman ang kotse ni Romulo. Let's go, wife, sabi ni Romulo. Bye, Marcos. We have to go. Pagpapaalam ko. Ngumiti naman siya at saka nagbabay. Pumasok na ako sa sasakyan ni Romulo. Pinaandar na niya ito. Di siya nagsasalita kay feeling ko bad trip. Hindi kasi kumukurap. Nakakunot din ang noo habang sa daan nakatingin. Are you okay? Nag-aalinlangan kong tanong sa kanya. Di niya naman ako sinagot. Huminto kami sa isang restaurant. Can you stop seeing that man? Sambit niya nang ihinto niya ang sasakyan. Napakunot naman ang noo ko sa sinabi niya. Si Marcos bang tinutukoy niya? Sino? Si Marcos? Tanong ko. Tinignan lang niya ako at hindi na siya sumagot. Kaibigan ko lamang siya. Sabi ko na nagtataka. I don't care. Basta layuan mo siya, okay? May asawa ka ng tao. Sabi niya nakapagpakunot naman ang noo ko. Is he jealous? Ngumiti naman ako sa isiping yon. Why are you smiling? Tanong niya. Nothing. I just think that you're jealous. Sabi ko. Nanlaki naman ng mga mata niya. Bigla niyang tinanggal ang pagkakakabit ng seatbelt sa kanya, tsaka naunang lumabas ng kotse. Kinilig naman ako sa ikinikilos niya. Tinanggal ko na rin ang seatbelt ko saka ako lumabas. Nauna na siyang pumasok. Di man lang ako hinintay. Inanap ko naman ang hakbang ko para maabutan ko siya. Nang maabutan ko siya ay sabay na at binigyan kami ng menu. Pumasok na kami sa loob nung lapitan kami ng waiter. Ano sa'yo? Tanong niya sa akin. Binasa ko naman ang mga nakasulat. Ito na lang sa akin. Turo ko sa gusto kong kainin. Give us that for two. Sabi ni Romulo sa waiter at binigay na sa waiter ang menu. Biglang tumunog ang cellphone ni Romulo kaya tumayo siya para sagutin ang tawag. Tuloy na iwan ako sa table namin. Dumating naman ang order namin pero wala na si Romulo kaya hindi mo na ako kumain. Ilang minuto lang din bumalik na si Romulo na parang nakakunot ang noo. Are you okay? Tanong ko pa sa kanya. Yes. Kailangan natin kumain kasi may gagawin pa ako sa kumpanya. Sabi niya kaya tumango na lamang ako. Tahimik lang kaming kumain. Pagkatapos sinatid niya na ako sa bahay. Agad siyang umalis paghatid niya sa akin. Kasalukuy na ako nag-iimpake dahil magbabakasyon daw kami ni Romulo. Di ko alam kung bakit bigla siya nagaya na mag-beach kami. Di ko rin alam kung saan kami magbabakasyon. Sa tuwing tinatanong ko siya kung saan, lagi lang niya sinasabi, sikreto lang daw. Pagkagising ko kaninang umaga, bigla na lang siyang lumapit sa akin habang hawak ang cellphone niya tapos sabi niya mag-impake raw ako. Sabi niya naman sa akin medyo magtatagal kami doon ng 4 na araw. Beach kayang pupuntahan namin? Magdadala ba ako ng swimsuit? Bumaba ako para tanungin si Romulo kung beach resort bang pupuntahan namin o hindi para alam ko kung magdadala ba ako ng summer outfits. Yeah. Hindi ko pa Romulo? Napahinto naman siya na marinig ang boses ko. Binaba niyang tawag. Bahagyang tinakpan ng microphone ng cellphone niya. Yes? Tanong niya sa akin nang di pa rin ata binababa ang tawag. Beach ba ang pupuntahan natin? Kasi 'di ba para makapagdala ako ng summer outfits? Tanong ko sa kanya. We are going to a private beach resort. Sagot niya sa tanong ko. Talaga? Excited kong sabi sa kanya. Ang tagal ko nang di nakakaligo ng dagat. Finally, yes. Yes. Sagot niya sa akin saka ngumiti. Mukha naman akong baliw. Tumatalon-talon pa dahil sa sobrang saya. By the way, can you also fix my things? Pahabol niya nung paakit na ako. Nilingon ko naman siya at nag-thumbs up sa kanya at umakit na. Kumuha ko ng mga damit pa sa cabinet ko. Kinuha ko rin ang two-piece suit ko. Kasya pa kaya sa akin to? Humarap ako sa salamin at tagkunwaring sinusukat ang bikini na hawak ko. Ito yung bikini binigay sa akin ng mommy ni Romulo noong time na nagsha-shopping kami. Napahigik ako dahil for the first time makapagbibikini na ako. Hinawi ko naman ang suot kong damit para makita ang tiyan ko kung may bilbil ba. Napasipol ako na makita kong wala naman. Ayoko naman magbikini na may bilbil kaya. Nilagay ko na yan sa bag ko at tinapos na ang pagliligpit ko sa gamit ko para maayos ko na rin ang gamit ni Romulo. Nang matapos, sunod ko namang inayos ang gamit niya. Mga Hawaiian shirts and beach shorts ang karamihan sa nilagay kasi sinasabi niya beach daw ang pupuntahan namin. Are you done? Napatingin ako kay Romulo nang pumasok to. Wait, ilalagay ko lang mga hygiene things mo.
Sabi ko at pumasok sa CR para kunin ang mga facial wash niya at kung ano-ano pa. Bumalik na ako sa loob at nilagay na yun ng maayos sa bag niya. 4 na araw lang tayo. Why bring so many things? Tanong niya habang tinutulungan akong isip ang bag niya. Konti lang nilagay ko. For 4 days lang talaga. Nandyan mga panligo natin, pantulog, panggala sa beach at kung ano-ano pa. Sabi ko. Tumango naman siya at binitbit na ang bag namin. Lumabas na rin kami at nilagay niya na ang bag sa car niya. Switch, napatay mo? Tanong ko sa kanya nang malak na ang bahay. Mahirap na, baka magkasunog lang di namin alam. Tapos na. Sabi niya at pinaandar na rin ang kotse. Habang nagdadrive siya, tahimik lang kami. Pero wala namang awkwardness sa amin. Ako naman nag-iisip ng kung ano-ano kung bakit bigla siyang nagayang magbakasyon. Kung saan ba talaga kami pupunta. Kung ano ang mga sea activities ang gagawin namin. Basta mga ganon. Kakaisip ko ng kung ano-ano, di ko pala namalayan. Nakatulog na ako. Napuyat kasi ako kagabi kakahintay kay Romulo. Anong oras na rin kaya siya umuwi kagabi? Nagising ako sa isang halik. Dililat ko naman ang mata ko only to see my husband. Namula agad ang mukha ko dahil sa ginawa niya. Nandito na ba tayo? Tanong ko at bahagya pang check ang gilid ng labi ko kung may panis na laway ba ako. Nakahinga ako ng maluwag nang wala naman. Yes, get up na wife. Sabi niya at saka naunang lumabas para kunin ang mga gamit namin sa likod. Where are we? Tanong ko na makababa na kami. Batangas. Sabi niya at tumabi sa akin habang hawak-hawak ang mga gamit namin. Mga abutin ko yung bag ko nang ililiyo niya ito. Ako na, sabi niya at ngumiti pa. Ngumiti na lang din ako. Nauna na siyang naglakad kaya sumunod na rin ako. Namamangha ako sa ganda ng beach. Para siyang Boracay dahil white sand din siya. Inikot ko naman ang paningin ko. May hotel naman kung saan pumasok si Romulo. Good afternoon, ma'am and sir. Welcome to El Casa Maria Resort. Sabi ng babaeng in charge sa pagkuha ng room. I'm Mr. De Silva. I took a reservation here yesterday. Sagot naman ni Romulo. Tumingin ang babae sa computer niya at may tiningnan. Oh, Sir De Silva, room 508. Sabi naman ng babae. Here is the key to your room, sir. Enjoy your stay here and thank you for choosing El Casa Maria Resort. Dagdag pang sabi ng babae, tsaka inabot kay Romulo ang susi ng room namin. Kahapon pa pala to plinano ni Romulo. Sumakay na kami sa elevator papuntang 5th floor. Hinanap pa namin ang room 508 at nang makita namin, binuksan na Romulo ang pinto. Namangha agad ako sa kagandahan ng room na pinareserve ni Romulo. Ang laki ng bed. May TV pa tapos may sofa pa. Tumakbo agad ako papuntang balcony. Nanginginig agad ang mga mata ko nang matanaw ko ang baba. Napapalakpak pa ako dahil may bilhan akong souvenir items. Nakita ko rin iba pa mga tao nag-jet ski. May mga nagpaparasailing sa dulo at kung ano-ano pang activities. Ito-try ko yan bago kami umuwi. Grabe talaga ang pagkamangha ko dahil napakaganda at napakalaki ng beach resort na ito. Though walang masyado mga tao dahil hindi pa naman summer, pero mostly mga pamilya at couples ang nakikita ko. Do you want to do all the activities here? Napalingon ako kay Romulo nang sundan niya ako sa balcony. Hindi ko alam pero tumingkad ako para yakapin siya. Thanks for bringing me here. I've never been in the beach since the death of my aunt. Sabi ko kay Romulo. Naramdaman ko naman niyakap niya rin ako. Nanatili lang kaming magkayakap hanggang sa ako na mismong kumalas at tumingin ulit sa mga tao nag-e-enjoy sa beach. We will ride those tomorrow. Sabi niya at itinuro ang jet ski. Talaga? Excited kong sabi sa kanya. Bili rin tayong souvenir, please. Pagpapakit ko sa kanya dahil gusto kong mag-uwi ng alaala ng bakasyon namin together. As you wish, wife. Sabi niya sa akin saka ako niyakap. Matapos namin pagmasa ng mga tao sa baba, napag-desisyon na namin pumasok muna dahil napagod daw si Romulo sa biyahe. Ikaw ba naman mag-drive ng almost 6 hours nang walang pahinga? Inaantok din kasi ako kaya natulog na rin muna ako. Hay, ang saya-saya ko na talaga. Hindi ko pinagsisiyan ang hindi pagsuko kay Romulo noon dahil eto na kami, masaya na, wala na akong mahihiling pa. La, ang cute! Sabi ko sabay turo sa isang botete. Puffer fish? Nagtatakang sabi ni Romulo habang nakapulupot sa bewang ko ang braso. Oo, ang cute! Gusto ko yung paglobo nila. Sabi ko at ginayang bahagyang pinalobo ang bibig. Anong cute dyan? Sabi niya in a disgusting look. Nandito kasi kami para sa fish sighting.
Hindi siya tulad sa Ocean Park na nasa ilalim kami mismo ng tubig. Para lang siyang nasa bridge kami tapos sa dagat may mga isda. Di nga naman alam kung ba't dito madalas manalagi ang mga isda eh. Sa bagay, may nagpapakain sa kanila dito. Ang pangit nga niyan eh. Parang nandidiring sabi niya. Uy, hindi ah. Appreciate mo kasi yung kakaiba niyang katangian compared sa ibang fish. May ibang fish pa ba na kayang paluboy ng sarili nila ng ganyan ka-cute? 'Di ba? Defend ko naman sa puffer fish ng mundo. Ay, wag na nga tayo dito. Mag-jetski na tayo. Napatawa naman ako. Kanina pa niya kasi gusto mag-jetski. Kaso nakita ko maraming taong nagkukumpulan dito, kaya nakiusyoso na rin ako. Tirik na tirik ang araw, husband. Sabi ko at tatigilan bahagya nang ma-realize ko ang tinawag ko sa kanya. Later. Nakangiti kong sabi sa kanya, sabay hila sa kanya kung saan. Dapat tanghaling na maisipan naming kumain naman. Kaya pumasok na lang ulit kami sa hotel para makapagtanghalian na dahil nagugutom na rin ako. What do you want to eat? Tanong sa akin ng asawa ko. Tumingin na lang ako sa mga dish na nakalagay. Hobby oh. Sabi ko sabay lapag ng prawn sa plato niya. Alam ko kasi paborito niya ang prawn, kaya ako na mismong kumuha sa kanya. Thanks! Nakangiti niyang sabi sa akin. Nagkanya-kanya kami ng way ng mga pinagkukuhanan ng pagkain. Nang matapos na ako'y naganap ako na mauupuan namin. Umupo na rin ako, tinintay na dumating si Romulo. Hello? Napatingin ako sa taong tumayo sa harap ko habang nakalahad ang mga kamay. I'm Gary. Can I sit? No. Napalingon naman ako sa pinanggalingan ng matigas na boses na yon. Si Romulo habang masamang nakatingin sa lalaki. She's sitting with me. Matigas siyang sabi sa lalaki. Oh sorry, taken na pala si Miss Beautiful. Napapahiyang sabi nung Gary daw. Bahagya naman nagtagis ang bagang ni Romulo dahil sa sinabi ng lalaki. Dumaan naman siya sa gitna namin ni Gary. Parang sinadyang banggain ng lalaki. Bye Miss Beautiful. Sabi nung Gary sabay alis. Who's that? Nakakunot noon niyang tanong sa akin. Inosente naman akong tumingin sa kanya, pero deep inside kinikilig ako. Kasi para nagsiselo si Romulo. Ay, ang landi ko talaga. Mahal niya na talaga ako mga sis. I don't know him. Bigla na lang siyang lumapit sa akin. Di pa rin naman ako nakikipagkilala eh. Good, dahil may asawa ka ng tao, sabi niya. Napangiti naman ako sa sinabi niya. Ang possessive. Oo na, husband. Ikaw lang naman ang pinakamamahal kong asawa. Sabi ko na siyang kinagulat niya. Nahiya naman siyang yumuko agad at di na nagsalita, kaya't napatawa na lamang ako. Kumain na lamang ako. Natapos nga namin kumain, dumiretso na kami sa room namin para makapagpalit ng swimwear. Pagkatapos namin siya nang naunang magpalit. Swimming shorts at white sando lamang ang suot niya. Nauna na rin siyang bumaba para makapagpa-reserve na rin daw siya. Pumasok na rin ako sa CR para magbihis ng dala kong bikini. For the first time, makakapag-bikini na ako. After ko nga magbihis sa loob ng CR, lumabas na ako para humarap naman sa salamin. Nagayos din ako ng konti, naglagay ng sunblock at kinuha ng cover-up ko. Sinuot ko na rin kasi ang shades ko at bumaba na. Nang makababa na ako, nakita ko naman si Romulo na naghihintay sa akin. Ang gwapo naman ng asawa ko, like ulam. Na makita niya akong pababa, bigla naman siyang napaayos ng tayo. Lumapit ako sa kanya. Hindi ko alam kung OA lang ba ako ng imagination ko o talagang siyang OA sa pagtingin sa akin. Napapanunok pa siya, tapos may hindi pagkurap. Iwinasiwas ko naman ang kamay ko sa harap niya para nang matauhan siya. Ganda ko ba? Pagayabang ko at saka nagpose sa harapan niya. Tingnan mo naman, wife, yung lipstick mo medyo lampas. Bakit kasi nag-lipstick ka pa? Alam mo namang maliligo tayo. Sabi niya habang inaayos ang lipstick ko sa labi. Napasimangot naman ako sa sinabi niya. Buisit, kala ko nabighani na siya. Ano ba yan? Kala ko naman nabighani ka na sa kagandahan ko. Sabi ko habang nakasimangot. Even if you're not wearing that lipstick, you're still hot on your bikini, wife. Sabi niya sabay lapit ng labi sa tenga ko. Baka di natin matuloy ang jet ski natin. Pabalong niyang sabi kaya agad nag-init ang tenga at pisngi ko. Nang matauhan na ako, hinila ko na agad sa sarintahan ng jet ski dahil baka sa hotel ulit ang tuloy namin ito, puwisit. Ang hot ko raw. Sabi ko sa inyo, hot ako eh. Rar! Hinubad ko ng cover-up ko at siya rin ang sando niya. Nauna siyang sumakay.
Nang iahakbang ko ng paa ko'y na out of balance ako kaya tuloy nahulog ako sa dagat. Dahil mababaw lang naman pala ang tubig ang magaling kong asawa, tinawanan lamang ako. Tumayo ako para simangutan siya, saka ko siya hinila kaya ang ending, basa na rin siya. Wife naman eh, reklamo niya. Yan, kulit ka ha? Sabi ko pa habang tinatawanan siya. Nagulat ako nang bigla niya akong hilahin saka hinalikan sa labi. Puwisit. Panila ng tawanan moment si Romulo. Pero yung puwet ko mga sis tumitibok. Charot. Sumakay na rin kami sa jet ski. Pinaandar na yun ni Romulo, todo harurot naman siya. Nakayakap lang ako sa bewang niya habang siya ang nagdadrive. I love you, Romulo! Sigaw ko. Ano yun? Sigaw niya rin na kunwari hindi marinig. Mahal na mahal kita, asawa ko! Sigaw ko habang gumagawa. Deep inside dahil sa kakornihan ko. Mas binilisan niya naman ang pagpapaharurot ng jet ski. Na magsawa naman kami sa jet ski, hinila ko naman si Romulo sa water roller. Nakita ko kasi yan sa mga list of water activities na meron sila. Seryoso ka? Pambata yan eh, sabi niya. Hindi ah, tingnan mo nga yan oh, magjowa eh. Mag-asawa tayo kaya try natin magbanggaan. Sabi ko. Umiling naman siya kaya sumimangot ako. Diba sabi mo, ito-try natin lahat ng water activities available dito? Pangongonsensya ko. Umiling pa rin siya kaya tumingkad ako para halikan siya sa pisngi. Bahagya siyang naggulat pero umiti na rin. Kung may ganyan naman pala, di sana lahat na itry natin. Sabi niya at siya na mismong humila sa akin. At ganun nga. Todo banggaan lang kami na parang kami mga hamster sa roller nila. Natutumba pa nga kami dahil pabilig yung roller. Natural kaya nga roller eh. At marami pa kaming tinry ni Romulo na activities like dun sa nilulublob ang paa, sa isdang kumakain ng dead skin. Cute nga eh. Nakakakiliti. Nang mapagod kami, bumalik kami sa hotel para kumain dahil gabi na. Nagtagal kasi kami doon sa may dirty fishes. Dirty fishes ang tawag ko kasi kinakain nila mga dead skin ng tao eh. Doon kami nagtagal kasi nagkwentuhan pa kami ni Romulo. Hanggang kailan kaya mararamdaman ni Patricia ang pagmamahal ni Romulo sa kanya? Totoo naman kaya ang lahat ng pinapakita ng asawa niya? Pagkatapos ang saya, sa huli kaya may kapalit itong lungkot. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.